Hello, good evening, good morning sa ating lahat. Ah, have a blessed Sunday. Pasensya na po at medyo late po tayo na mag-update sa ngayon for 14th day for 90 days challenge. Dahil nga po ay medyo ang sarap po kasi ng ng matulog. Magpahinga, di ba? Yung magnilay-nilay, sabi po nila na kakausapin natin yung ating Panginoon. Kaya wala akong nagawa sa aking business kundi at hindi ko po kayo kaagad na i-update tungkol sa ating pang 14th day sa ating 90 days challenge that reflect on your week to insight. Diba? So, ang topic po natin ngayon ay yun nga, yung reflect on your week 2. Week 2. Pangalawang linggo na po ng ating 90 days challenge. Kaya bukas, syempre, papasok na tayo sa 15 days. Yay! Diba? So, matanong ko po kayo. Or ito po yung aking isi-share sa ngayon dahil sa kung ano ang natutunan ko dito sa aking business, sa aking online digital business world. Kasi yung business ko ay buong mundo, di ba? Kaya tinawag ko po na online digital business. Dapat all over the world, di ba? Kaya lang nailagay ko online digital business world lang. So, yun lang po yung Kaya nakapag-share na po ba kayo? Na-share na-try nyo na po bang mag-share ng kung ano yung natutunan ninyo, kung ano yung nalalaman ninyo sa lahat ng bagay, sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan, kahit na sino, di ba? Na gustong matutunan yung inyong ginagawa sa araw-araw, lalo na po sa ating business, di ba? Kasi nga po ang business natin sa ngayon ay online digital, di ba? Hindi ko na po sasabihin kahit na ano yung business po natin, basta meron po tayong natutunan or kung ano yung ginagawa natin sa ating buhay, di ba? So, bawat aspeto ng ating buhay ay meron po tayong natututunan, di ba? Sa araw-araw na ating ginagawa. So, na-share nyo na po ba sa mga tao yung mga natutunan nyo, kung ano yung ginagawa nyo sa inyong buhay, lalong-lalo na sa inyong business? Siguro po, ang hirap po mag-share, di ba? Ang hirap po mag-share kasi nga po, ang iniisip po natin ay para sa atin lang yung technique na yun. Yun yung mga kadalasan na pananaw ng bawat isa sa atin, di ba? Yung ayaw natin i-share yung natutunan natin kasi nga po ayaw natin yung meron tayong kakumpetensya. Yun yung mahirap po doon. So, paano po tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos kung hindi po natin i-share yung natutunan natin sa iba? Paano tayo lumago kung hindi natin i-share sa mga kakilala, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at kung sino-sino pa yung gustong makaalam doon sa ating ginagawa, di ba? Hello po, Ate Candy, Ate Leo, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. So, paano po tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos kung hindi po natin i-share yung ating natatanggap na blessing din sa Panginoon, di ba? Kasi nga po, hindi naman po ikaw lang yung pagpapalain ng Panginoong Diyos.
kaya sabi ko nga, noong ah, hindi ko matandaan kung kailan ko po naging topic yun, na kapag ang kamay po natin ay laging nakatikom ng ganito, paano po tayo pagpapalain, paano tayo makakatanggap ng marami pang blessing kung ang palad natin ay laging nakatikom na ganito. Na dapat po sana ang mga palad natin ay nakaganito. Para sa ganon, sabi nga po nila, ang kasabihan, wala ka na raw naiipon. Kasi nga po, yung palad mo ay laging nakabukas. Diba? The more you give, the more you get. Yun yung sabi ng Panginoon. Subukan mo ako at nang hindi ko pupunuin ang iyong kamalig at mag-uumapaw pa. Yun yung kasabihan. Yun yung sabi ng Panginoon. Diba? Huwag mo siyang subukan. Pero, kapag yung hindi mo siya susubukan, paano mo malalaman yung pagdating ng blessing sa'yo, diba? So, ibigay natin, kahit nasabihin natin, yun na lang yung sa akin eh. Paano ko pa ibibigay? Yun nga yung sabi ng Panginoon, di ba? Na huwag mo siyang subukan. Kung meron ka at merong humingi sa'yo ng tulong or nangangailangan, ibigay mo. Huwag mong isipin na wala ka. Kasi nga, kapag yung ibinigay mo, yung meron ka ngayon, mas bibigyan ka pa ng Panginoon ng mas marami kumpara doon sa meron ka. Di ba? Kaya nga po, sabi ko nga po ngayon, na-share na subukan na ba natin ma-share yung natutunan natin sa ating business, yung natutunan natin sa lahat ng bagay sa araw-araw. Kapatid, kung hindi pa, umpisahan mo na ngayon na i-share. Malay mo bukas, pagpapalain ka ng limpak-limpak o mas marami pa kumpara doon sa anong meron ka ngayon ang Panginoong Diyos. Huwag po tayong magdamot. Kasi nga po, kahit nasabihin natin na yung taong yun ay talagang ayaw, i-share pa rin po natin. Malay mo, para meron siyang panghahawakan at meron po siyang iisipin na mukhang maganda yata yung na-share sa akin ni Brother Noel nung mga nakaraang araw. Ano kaya kung subukan ko rin yun? Paano ko kung naisip niya yun? Diba? Sa ngayon, maaring hindi muna niya gagawin or gagamitin yung na-share mo sa kanya, yung sasabihin mo sa kanya kung ano ang meron tayo ngayon. Malay mo, kinabukasan, sa makalawa or sa susunod ng mga araw, maalala ka niya dahil kailangan niya. Doon niya gagamitin kung ano yung na-share mo sa kanya. Di ba? So, meron ka na ng blessing na naibigay. Di ba? Ngayon, bibigyan ka ulit ngayon ng blessing galing sa Panginoon. Dahil nga, hindi ka nagdamot, hindi mo ipinagkait sa kaibigan o sa kapatid mo yung blessing na meron ka. Diba? Kaya nga yung topic po natin ay yung una, na-share mo na ba, defining your goals and objectives for the challenge. Lahat po ito may challenge, mga kapatid. Diba? Lahat ng bagay, lahat ng habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw ay merong mga pagsubok sa ating buhay. Ngayon, kung hindi mo kayang tanggapin yung mga pagsubok na yun, sasabihin mo, ano ba na naman yan? Anong klaseng pagsubok yan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Kapatid, sabi ko nga, lahat ng pagsubok ay darating sa ating buhay. Lahat ng problema ay darating sa ating buhay. Pero yung problemang yan ay makikiraan lang. Titingnan niya tayo kung kaya natin panghawakan or kaya natin labanan or kaya nating resolbahin yung problema na dumarating sa atin. Yung mga bagay-bagay na mangyayari sa ating buhay. Kung
hindi pa man dumarating yung unang challenge sa ating buhay, sumusurrender na tayo. Sumusuko na tayo. Paano pa tayo lalago kung ganun? Di ba? Tapos hindi pa natin i-share sa ating mga kakilala o mga kapatid yung mga dumarating sa atin. Sabihin mo, malay mo, matulungan ka nila. Yung 5 na natutunan mo, na i-share mo sa 2, o di maging 7 ngayon yung matututunan mo. Dahil yung 5 na meron ka na i-share mo, at yung na i-share mo yun, meron parang mas maraming kapalit doon sa manggagaling doon sa pinag-share mo noong blessing na yun. Di ba? Kasi hindi po lahat tayo, mga kapatid, ay iisa yung meron tayo. Hindi po. May mga kanya-kanya po tayong blessing. Maaring sa kanya 10 yung blessing na natanggap niya na, kailangan niya nang i-share din yun. Malay mo kung ikaw pala yung isa doon sa pagbibigyan niya ng isang blessing doon sa na natanggap yung 10. Ikaw 5 lang. Diba? Pero yung 5 mo, ayaw mong bitawan, ayaw mong i-share. Kasi nga ayaw mong mawalan ng blessing. Diba? Kaya kailangan natin i-share yung lahat ng aspeto natin sa buhay. Pangalawa po natin, talk about your morning routine. Yung ang araw-araw natin na ginagawa sa araw-araw. Nasabi nyo na ba? Hello po, gusto ko lang po pasalamatan po yung ating mga viewers. Unang-una po si Ate Leo, si Ate Candy, sa Ate Naida Duque. Kasi nga po, 2 po yung kakilala kong Naida. Okay, si Ate Naida Duque at saka si Ate Sophia Warren. So, salamat po sa inyong panonood po, at salamat sa inyong palaging pagsuporta po sa akin pag-go live. Salamat po. So, yun po. Ano ba yung routine natin sa araw-araw? Diba? Ako po, yung routine ko araw-araw, pagising ko ng umaga, nagigising. Kasi nga po, kahit na anong oras po ako natutulog sa gabi, yung paggising ko sa umaga ay ganun pa rin. Kasi nga po, kailangan ko pong gumising ng maaga dahil kailangan ko pong dalhin yung asawa ko sa kanyang trabaho. Pagkatapos, dalhin ko rin naman yung aking anak sa kanyang school, sa kanilang school. Yun po yung routine ko araw-araw. Pero bago pa man yan, mga kapatid, mga kaibigan, unang-una ko po na ginagawa, paggising, magde-devotion muna ako. Kakausapin ko muna ang Panginoon, pasalamatan ko siya, yung palagi niyang pag-iingat sa amin, yung pagbabantay niya sa amin sa buong magdamag sa amang kami ay nagpapahinga. At hihingi na naman po ako ng patnubay o gabay bago po kami aalis ng bahay. Kasi nga po, siya lang yung patunay na nag-iingat sa atin, wala nang iba. Kahit nagaano pag-iingat ang ginagawa po natin, kung hindi natin hiningi sa ating Panginoon yung patuloy niya na pag-iingat sa atin bago tayo kumilos, wala pa rin po. Kailangan sa Kanya muna bago ang lahat. Diba? So yun po yung aking routine sa araw-araw. Magde-devotion, tapos iinom ng warm water, and then lalabas na. Kapag winter time, syempre, andarin mo na kaagad yung sasakyan, painitin, bago kami aalis ng bahay. Ganun po yung aking routine sa araw-araw, lalo na pag ganito na winter time. Okay? So, pangatlo po ay ang aking pangatlong i-share po ay yung pag-i-introduce ng business idea, di ba? Ano ba yung idea mo sa iyong
business. Baka meron po tayong idea na pero maliit lang, di ba? At kung isisya mo, yung makakarinig sa'yo ay mas malaki pala yung idea niya para doon sa kanyang business at na-share niya rin sa'yo. Di ba ang ganda? Kapag yung share, yung give and take, di ba, na siya sabi. Kapag puro give, puro take ka lang ng take, walang give, ano mangyayari sa'yo? Kailangan mag-give ka rin para makatake ka. Paano ko ang idea niya ay palaguin pa, yung magkaroon pa siya ng ibang branch ng kanyang business. Ikaw idadalawa lang yung branch mo. Paano ka? Sa kanya 10 yung branch niya. Paano niya nakuha yung 10 branch na yun? Dahil nga po, sa ibang nag-share din para sa kanya. Inipo niya lahat yung idea na yun para makuha niya yung 10. Ganoon lang po yun. Di ba? Pang-apat, yung tips mo, yung idea mo para ma-inspire mo na maging entrepreneur. Kasi nga po, nabubulong na naman ako mga kapatid. Entrepreneur na tayo, di ba? Yung businessman na tayo, yung meron na tayong sariling business. So, ano ba yung business mo? Yun maganda. Anong klase ba yung business mo na meron? Meron ka bang ibinibentang product? Wala ka bang binibentang product? Yung business mo ba ay talagang intentional? Yung talagang kailangan lagi ka nandoon? Ganun yun. Anong klaseng business ang meron ka? Malay mo, yung business mo ay mas patok pala kumpara doon sa business ng isa na meron siya yung traditional business. At medyo napapagod na rin pala siya doon sa kanyang traditional business at na-share mo sa kanya yung business mo na wala ka halos iniintindi. Nakikita ka niya na ano ba ang klase itong business ni Noel? Bakit ganun? Like, wala naman siyang binibenta. Bakit panay ang pasok sa kanya ng kita? Paano siya kumikita? Bakit na wala naman siyang binibenta, wala naman siyang ganito ganyan, nandoon lang sa bahay, pero samantala ako, kailangan kong atinan yung aking business kasi nga po, traditional yung sa kanya. Di ba? So, yun yung maganda doon mga kapatid. Yung may isi-share mo doon sa iba, yung meron ka. Tapos, kung nagkaroon siya ng idea, o di lumago kayo, di ba? Dumami kayo. Hindi lang yung ikaw yung meron. Kaya nga po natin ginagawa po ito yung hinihikayat natin, yung ini-introduce natin yung business natin sa iba para makita nila at kung gusto nilang mag-start din ng business na kagaya natin, o di mas maganda, mas marami, mas masaya. Di ba? Ganun po yun. So, ang huli po natin ay yung discuss yung common business challenge, kung ano yung pinaka-common na challenge dito sa business natin. Ano yung pinaka-common? Ang tingin ko po ang pinaka-common na challenge dito sa ating business, dito sa ating digital business ay yung walang signal. Di ba? Yung walang signal. Pero pinaka-common lang yun, yung bihira na mangyari. Kasi nga po, maaring yung lugar kung nasaan yung site na yun at biglang nawalan ng nag-power interrupt,
paano ma-deliver yung power, yung yung lakas nung signal kung walang power short kapag nag-power shortage, di ba? So yun sa tingin ko yun yung pinaka-common na problema ng business natin. Di ba? Hindi kagaya po nung traditional business na napakarami yung kanilang magiging problema doon. Una, paano kung yung mga employee nila hindi nagsipasukan, nagsabay-sabay? Sino yung matatao mo doon sa business mo? Pangalawa, paano kung yung mga buyers mo hindi pa nagbabayad? Kasi nga po, kadalasan po sa traditional business ay para lang kumita ka, para lang makabenta ka, ay ipapahiram mo yung product mo. Kasi nga, lalo na yung iba, may tawag doon yung hihiramin muna, gagamitin muna yung product mo. Then kapag yung binayaran sila noong yung customer din nila, doon ka rin nila babayaran. Ganun po yun. Hindi po kaagad nila babayaran hanggat hindi na i-deliver yung product na kinuha sa'yo. So, ilan na yung nagpasa-pasa doon. Ikaw, kunwari, ikaw yung second source ng product na yun. Dahil ikaw yung may tindahan di ba? Saan nanggaling yung product mo na yun? Kinuha mo rin yun doon sa pabrika or doon sa gumagawa, di ba? So, kinuha mo doon. Kung ikaw na merong malaking puhunan, di syempre babayaran mo ng cash yun doon sa pinagawa naman ng product mo. Para maibenta mo rin yun, para kumita ka, meron namang isang pangatlo na pupunta sa'yo para hiramin yung product mo. Siya yung production. Diba? Siya yung production. Ngayon, gagawin niya yun, gagamitin niya kukunin niya yung product na meron ka, gagamitin niya doon, i-assemble, and then, paano niya i-assemble or paano niya gagawin din yun kung wala ding order sa kanya? Gawin din yun, kapatid. So, yung product na binili mo ng cash doon, babayaran ka pagdating nung pangatlo, pang-apat na tao. Yung pinakahuli, uutangin niya rin doon kung sino yung gumawa, doon sa nagbuo. Yung nagbuo, kinuha niya yung product mo ng utang din. So, ilang utang na yun? Di ba? Ilang utang na yung nangyari. Di napakarami na, di ba? So, yun yung mga kadalasan or pinakamaraming problema, challenges noong nagbe-business ng traditional. Yun yung mahirap. Pero dito sa online digital, mga kapatid, ano ang magiging napaka-common na problema natin dito? Yung signal. Kasi kapag nag-brown out, di ba? Di siyempre, yung satellite naman natin, kung walang power yon, paano niya mai-deliver lahat yung signal sa mga gumagamit, di ba? So yun lang yung problema natin. Kaya napakaraming challenge sa mga mayroong traditional business kumpara doon sa nag-online business, mga kapatid. Pero hindi po lahat ng online business ay maganda po yung kanilang business. Kasi nga po, ang online business din, mga kapatid, ay may makanya-kanya din yan na paraan. Hindi, parang malapit lang din siya doon sa traditional business. Di ba? Sabihin natin, ito tayo, digital business na wala kang product na binibenta. Yung isa naman, nandito, online business siya, pero nag-online business siya, yung marketing, yung meron siyang ibinibentang product.
Yun. Pero, ikaw, naka-steady ka lang dito, naghihintay ka lang ng ano, diba? Ng confirmation ni automation system. So, pa-easy-easy ka lang. Ito ngayon si online seller at saka si traditional business, naghihintay ng pupunta sa kanila na bumili. Pero ikaw, intact na, nandun na kaagad, nakuha mo na kaagad. Ang problema mo lang dito, kapag nawalan ng power, wala kang notification, walang signal, walang pumapasok sa iyo doon sa impormasyon doon sa email mo. Ganun yun. Pero sa kanila, ano mangyayari? Paano kung puro utang? Paano ka kikita? Paano yung pasasahurin mo? Paano yung babayaran mong bills? Yung kung saan ka nakapwesto, yung bahay, yung office mo, yung tindahan, di ba? Yung ilaw, yung telepono, yung tubig, anything. Yun yung mga kadalasan na na problema ni ng online seller at saka ni traditional business, di ba? Pero tayo, ang problema lang talaga natin yung power interruption, di ba? So yun yung mga challenge na kailangan nating i-share doon sa mga kakilala natin, sa mga gustong magbago ng business, di ba? Malay mo, magustuhan nila yung business natin or magustuhan mo rin yung business niya na traditional. Depende kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya. Di ba? So, yun mga kapatid. Yun yung mga topic natin ngayon sa ating 14th day, 90 days challenge. Kaya nagpapasalamat po ako na sa inyong laging pagsuporta at pagpanunood sa aking go live. Kahit na medyo late yung aking informasyon sa ngayon ay kahit pa paano natapos po natin yung ating 14th day for 90 days challenge. Okay? So bukas, Monday, at papasok na po tayo sa 15 day for 90 days challenge. Okay? Kaya humihingi po ako ng iyong suporta na sana po ay suportahan niyo po lagi ang ating pag-go live para sa ganun ay makagawa po tayo ng hindi lang isa o dalawa na go live everyday. Depende po doon sa ating pag-go live, di ba? Kapag yung busy po tayo sa ating full time or kung meron man tayong ginagawa na iba, at least makagawa po tayo ng isa na go live para at least ma-inform lang kayo at matapos po natin yung sunod-sunod na challenge natin galing doon sa 90 days challenge. Okay? So, salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong pagsuporta. At kita-kita po tayo uli sa sunod pang mga araw. At gusto ko lang po munang pasalamatan bago po ako magpaalam ng tuluyan sila Ate LB, Ate Sophia, Ate Jocelyn. Thank you for watching po mga ate, mga kapatid. At sana po kita-kita po tayo uli sa susunod na mga araw, which is tomorrow po yun. Kung kunwari doon kila Ate Jocelyn naman po ay ngayon ay hapon na, maaring bukas gabi, di ba? Parang ganun. Kasi nga po ang mundo natin, ang oras natin ay hindi po pare-pareho kasi ang time zone natin umiikot. Kasi nga po ang mundo natin ay bilog, hindi po flat. Hindi po siya flat yung mundo natin, kundi umiikot po yun. Gumagano'n po siya. So, ibig sabihin, kung ngayon ay nasa ibabaw ka, maaaring mamaya nandun ka naman sa ilalim kasi nga po, umiikot po ng ganon yung mundo natin. So, tingnan lang po natin yung ating mga time zone at hindi po pare-pareho yung ating time zone.
Kahit na sabihin mo magkatabi po tayo ng bansa or magkatabi po tayo ng province, magkaiba pa rin po yung time zone natin. Kasi nga po, depende kung saan natapat yung time zone mo doon sa araw. Okay? So, yun. Magbababay po na po tayo ng tuluyan para sa ganun ay makagawa naman po tayo ng iba. Okay? Salamat po at kita-kita po tayo ulit. Bye-bye. God bless us all. Have a nice Sunday night sa ating lahat. Bye-bye.